Mamadali siya. Teka lang, dumudugo ang iyong ilong. Habang ginagamot ni Ricardo ang kanyang anak, pumunta ang ina ni Anika sa madugong mundo at pinatay ang kanyang mga kauri. Mas marahas siya kaysa sa normal. Gusto niyang mapunit ang katawan ng kanyang mga kauri para mapawi ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Labis siyang nagpupumilit sa pagitan ng kanyang dalawang pag-isip. Siya ang ina ng bata at ang nakakatakot na lasa nito. Malaki ang pagmamahal niya sa kanyang anak, ngunit isa siyang halimaw sa loob ng 7 taon. Nagising ang kanyang pagkauhaw sa dugo nang amuyin niya ang dugo ng kanyang anak. Sinubukan niyang maging kalmado at ipaalala sa kanyang sarili, kailangan kong protektahan ang aking anak. Hindi ko siya pwedeng kainin. Ngunit hindi niya mapigilan ang tamis ng dugo at ang lambot ng laman ng kanyang anak. Gusto niyang kainin ang kanyang anak. Hirap na hirap si inay. Naramdaman niya na sasabog ang kanyang ulo. Sa hating gabi, kumalma na siya at nakauwi. Dahil sa nangyari, kinailangan niyang maging mas maingat mula ngayon, kahit nasa harap ng kanyang anak. Matulog ka ng mahimbing, Anika. Poprotektahan kita. Matapos ang mapayapang gabi, gumising ng maaga si Ricardo para maghanda para sa kanyang pangangaso. Umaasa siya na makakakita siya ng isang bagay na kapakipakinabang. Bago umalis, sinabi niya sa kanyang anak na huwag istorbohin ang kanyang ina dahil kailangan niyang matulog sa araw. Pagkasara niya ng pinto, umiti si Anika. Matagal na siyang nagpaplano na lumabas at ngayon ang perpektong oras. Umuwi na si Ricardo at natutulog pa rin ang kanyang ina. Nagdala si Anika ng maliit na bag, sandok at masiglang umalis ng bahay. Hindi siya natatakot sa mapaminsalang kapaligiran. Masigla siyang naglakad at nagsimulang siya sa atin ang mga bagay. Ginaya niya ang kanyang ama at gusto niyang maghanap ng masasarap na pagkain. Masigla siyang naghukay at kumita. Nahanap niya ang 3 candy. Nagsimula siyang isipin ang masayang pamilya. Kailangan niya itong ibigay sa kanyang mga magulang at pupurihin siya nila. Sa isipin iyon, umiti siyang malawak. Tama. Kailangan kong ibigay ang isa kay Sonia. Sana magustuhan niya. Masayang tumakbo si Anika, umaasa na magkaroon ng maraming tagumpay. Hindi niya alam na sinusundan siya ng 2 estranghero. Mayroon silang mga armas at hindi sila mukhang mabait. Malamang mayroon silang masamang motibo sa bata. Ito ay isang maswerteng araw. Hindi ko akalain na makakakita ako ng bata dito. Siguro mayroon siyang mga magulang. Kung gayon, maaari tayong humingi ng malaking halaga ng pera para sa kanyang pagpapalaya. Kailangan nating hulihin ang maliit na bata sa lahat ng paraan. Paano kung iniwan siya ng kanyang mga magulang o ulila na siya? Kung ganon, kukunin natin ang lahat mula sa kanya. Tumawa ang natitirang babae. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala ng pagkatao. Ang mga bata tulad ni Anika ay bihira sa impyernong mundong ito. Balak niyang ibenta ang bata sa isang tribu na kumakain ng mga tao sa mataas na presyo. Ang laman ng bata ay isang bagay na hindi nila kayang tanggihan. Inisip nila yon kaya sinundan nila si Anika. Hindi nila gustong gumawa ng ingay dahil alam nila na walang kalaban-laban ang bata. Nakahanda silang atakehin si Anika. Ngunit mayroong nangyaring hindi inaasahan ng 2 naghahanap ng bata, lumitaw ang 3 tao. Kung bibilangin si Anika, mayroong 4 na tao. Nagpakita ang misteryosong tao nang walang ingay. Mayroon siyang hawak na maliit na palakol. Habang nakatingin sila kay Anika, biglang sumugod ang misteryosong tao mula sa likod nila at pinabagsak ang nakamaskarang lalaki. Nagulat ang babae at nakita niya ang kanyang nahulog na kasama. Pagkatapos, nakita niya ang taong gumawa nito. Sino ka? Hindi pa kita nakita. Kilala mo ba kami? Tanong niya, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Lumalapit sa kanya ang taong iyon. Naramdaman niya ang matinding enerhiya. Alam niya na balak siyang patayin ng kanyang kalaban. Sige, ikaw ba ang tagapag-alaga ng batang iyon? Pero hindi pa namin siya sinasaktan. Aalis na kami. Mayroon na rin akong sapat na oras. Biglang tumaas ang boses niya. Naisip ng misteryosong tao na may ambush pa at tumalikod siya. Nakuha ng babae ang pagkakataon para sumugod. Akala niya na mapapabagsak niya ang taong iyon. Ngunit bago pa man niya maibaba ang kanyang espada, naputol na ang kanyang lalamunan at nakasama na niya ang kanyang kasama sa impyerno. Ang pag-aaway ay naging maingay.
Ang mga nabubuhay lamang ang hindi nakakarinig nito, ngunit normal ang pandinig ni Anika. Kaya nalaman niya na may nangyayari. Nagtago siya. Sa kasamaang palad, lalong lumalakas ang mga yabag ng paa ng isang tao. Sa huli, nakita siya ng misteryosong tao. Nakita na kita. Bago pa man siya kinakabahan, narinig niya ang boses. Agad siyang nakarelax. Sonia. Hindi pa nakakasagot si Sonia, lumitaw ang pangit na zombie. Kinailangan niyang harapin ang panganib bago pag-usapan ang kanyang kapatid. Nang matapos na siya, tumingin siyang masama kay Anika. Sinabi ko na sa iyo, kapag pumupunta sa madilim na lugar, suriin mo muna ito. Bakit ka nandito? Umiyak si Anika, ngunit tiningnan lang siya ni Sonia. Alam niya na lumabas siya nang walang paalam. Nagalit si Sonia at pinalo siya. Dinala niya si Anika at pinabalik. Habang naglalakad sila, pinagbasa niya si Anika ng librong isinulat niya. Hinawakan ni Anika ang kanyang ulo. Hindi siya makapaniwala. Inulit niya ang mga batas ni Sonia. Una, bago pumasok sa madilim na lugar, suriin kung may halimaw o kalaban. Ikalawa, magdala ng flashlight o armas. Ikatlo, huwag pumunta sa mga lugar na may ingay. Ikaapat, huwag sumunod sa mga estranghero maliban sa aking mga magulang at kay Sonia. Panghuli, huwag lalabas ng mag-isa. Alam niya ang mga ito, ngunit sinira niya ang mga patakaran. Galit na galit si Sonia. Wala siyang nagawa. Sumimangot lang siya. Alam niyang ginagawa ito ni Sonia para sa kanyang ikabubuti. Sinabi ko na sa iyo sa loob ng 1 taon. Sundin mo ang mga patakarang ito hanggang sa mas tumanda ka. Kung hindi, mapapasok ka sa gulo kung may sumunod sa iyo. Huwag mo na yung ulitin. Kung hindi. Nanginginig na sumagot si Anika at pinutol ang sinasabi ni Sonia. Anong sinasabi mo? Dinura ni Anika ang kanyang laway. Nakakatakot ang galit ni Sonia sa kanya. Kahit na nanginginig ang kanyang kamay, sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang ginawa. Alam ko ang lugar na ito. Hindi na mangyayari. Malaki na rin ako. Okay lang na lumabas ako. Malaki na ako para makalabas, kaya hindi mo na ako mapipigilan, Sonia. Tiningnan ni Sonia ang bata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sinabi. Lalo siyang nagalit. Nagpanggap siyang babatuhin siya, ngunit biglang sinabi ni Sonia, okay lang. Dahil malaki ka na, gawin mo ang gusto mo. Hindi ito inaasahan ni Anika. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sinabi ni Sonia na dadalhin niya siya sa lugar na pinupuntahan ng mga nakatatanda. Pagkarinig ni Anika sa salitang nakatatanda, nagniningning ang kanyang mga mata. Akala niya pupunta siya sa isang malaking lugar. Ngunit hinagis siya ni Sonia sa isang madilim na lugar. Masyadong madilim para makita ni Anika ang kanyang mga kamay. Hindi lamang madilim, ngunit mabaho rin dito. Nagbago ang isip ni Anika. Gusto na niyang umuwi. Masyadong nakakatakot dito. Paglingon ni Anika, wala na si Sonia. Kahit na naririnig niya ang kanyang boses, hindi niya naramdaman na nasa tabi niya siya. Nagsimula nang matakot si Anika. Sonia, huwag mo akong biruin. Natatakot ako. Sinabi ko na gusto kong pumunta dito. Malaki na ako, kaya hindi na ako dapat matakot. Nalimutan kong sabihin sa iyo, gusto ng mga halimaw ang mga madilim na lugar at pumupunta ang mga nakatatanda dito dahil mayroon silang nakukuhang mahahalagang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit puno ng madugong digmaan dito. Habang nagsasalita si Sonia, lalong tumataas ang balahibo ni Anika. Dahil sa kadiliman, naging mas matalas ang kanyang pandinig. Hindi niya maintindihan. Narinig niya ang isang tunog sa harapan niya. Nakatungo siya. Sa kasamaang palad, nadulas siya. Hinawakan niya ang malagkit at madugong likido. Hinawakan niya ito at natuklasan na dugo ito. Hindi pa ako nakakita ng sinuman na nakaligtas dito, dagdag ni Sonia. Sa sandaling iyon, nawala ang pananalig ni Anika. Agad siyang umiyak, naghihingi ng tawad kay Sonia at nagmamakaawa na palabasin siya. Sinabi niya na hindi na niya gustong maging nakatatanda. Gusto na niyang umuwi. Sa kadiliman, nakarinig siya ng tunog. Natakot si Anika at nanigas. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga luha. Labis na marahas ang paraan ng pagtuturo ni Sonia, ngunit tinulungan siya nito na isipin ang impyerno na pinupuntahan ng kanyang mga magulang para maghanap ng pagkain araw-araw. Nalaman din niya kung gaano mapanganib na lumabas ng walang paalam.
Walang nagawa si Anika kundi yakapin ang kanyang tainga para pigilan ang tunog. Umiyak siya. Sa sandaling akala ni Anika na iniwan na siya, narinig niya ang boses ni Sonia. Nakakatakot, hindi ba? Madilim at mabaho. Gusto mo nang umuwi? Tandaan, ito ang lugar na pinupuntahan ng mga nakatatanda. Sa totoo lang, natatakot din silang pumunta dito, ngunit wala silang ibang pagpipilian para mabuhay. Tandaan mo ang nakita mo ngayon at huwag mo nang ulitin pa ito. Lumitaw si Sonia sa harap niya tulad ng isang Diyos at inabot ang kanyang kamay. Hindi na nag-isip si Anika at humawak sa kanya. Natakot siyang maiwan. Magkahawak kamay silang umalis at iniwan ang nakakatakot na tunog ng mga zombie sa likod. Sinamahan ni Sonia si Anika hanggang sa harap ng kanilang gusali, ngunit hindi niya ito sinamahan sa silid. Sa totoo lang, hindi pa alam ng mga magulang ni Anika ang tungkol kay Sonia. Gusto ni Anika na sabihin sa kanila, ngunit tumanggi si Sonia. Ito ay isang sikreto sa pagitan nilang dalawa. Pinunasan ni Anika ang kanyang ilong at umiyak. Nakita niya na alis na si Sonia, kaya naalala niya ang isang bagay. Sonia, bumalik ka dito at umupo ka sandali. Akala ni Sonia na may ibibigay si Anika sa kanya, kaya umupo siya. Ngunit biglang sinuntok siya ni Anika. Hindi tumigil ang kanyang bibig sa pagsigaw. Sinabi niya na ito ang karma sa pagpaiyak sa kanya. Nagulat si Sonia ng ilang segundo sa biglaang atake. Wala itong nasaktan sa kanya. Pagkatapos, binuksan ni Anika ang kanyang kamay. May candy siya. Nakita ko ito. Dito na ako uwi. Paalam, Sonia. Tiningnan ni Sonia ang maliit na katawan ni Anika na unti-unting nawawala. Tiningnan niya ang candy. Pagkatapos, tumawa siya. Mas malakas ang kanyang suntok kaysa sa aking inakala. Sa tingin ko, ang batang ito ay magiging isang malakas na babae sa loob ng ilang taon. Bumalik si Anika sa harap ng kanyang bahay. Sinubukan niyang umakyat para mahawakan ang pinto. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Bakit ganito ang aking daliri? Ang relasyon ni Anika at Sonia ay nagsimula sa taglamig. Nakita nila si Sonia na nakaupo sa sulok. Masyado siyang pagod at hindi na siya makagalaw. Nababalutan ng snow ang kanyang ulo at balikat. Alam ni Anika na hindi siya dapat makipag-usap sa mga estranghero. Higit pa rito, labis na kahabag-habag si Sonia. Hindi niya mapigilan ang sarili kaya tinanong niya si Sonia. Ngunit galit si Sonia. Ayaw niya na magtagal si Anika. Hindi niya alam na makikilala niya ang isang bata na hindi nakikinig. Kahit na pinalayas siya ni Sonia, nanatili si Anika. Hinawakan pa niya ang mga pulang kamay ni Sonia at pinainit niya. Hindi matiis ni Sonia na maging mapagpasensya. Handa siyang itapon si Anika kahit kailan. Ngunit itinaas ni Anika ang madugong kamay at inilagay sa kanyang pisngi. Ang kanyang ngiti ay hindi maitago. Mas mainit ang iyong kamay. Painitin ko ang iyong kamay. Sa huli, huminto si Sonia. Hindi niya alam kung bakit huminto siya at tumulo ang kanyang luha. Natapos ang mga alaala ni Sonia doon. Hindi niya alam na ang mga daliri ni Anika ay naging itim. Hindi mapakali ang mga magulang ni Anika. Sa araw na yon, lumabas sila at halos siraan nila ang mga botika. Gusto nilang makahanap ng isang bagay na magagamit ng kanilang anak. Madilim ang kalangitan ngayon, hindi nakikita ang sikat ng araw. Sa makatuwid, nakakalabas na rin ang mga halimaw sa araw. Naikulong si Ricardo at ang ina ni Anika sa isang abandonadong botika, ngunit hindi iyon inaalala ng ina. Gusto niyang mahawakan ang kamay ng kanyang anak. Gusto sanang hayaan ni Ricardo na magpahinga ang kanyang asawa. Ngunit kapag binabanggit niya ang salitang pahinga, nanginginig ang ina ni Anika. Paano ko magagawa yon? Paano ako makakapagpahinga kapag may nangyari sa daliri ni Anika? Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Ano ang dapat kong gawin? Nagtanong ang ina ni Anika. Hindi niya alam kung paano niya magagamot ang kanyang anak at sinisisi niya ang kanyang sarili. Inay, huwag mo sisihin ang iyong sarili, ganoon ba? Sigurado ka bang may solusyon pa tayo? Magpahinga ka muna, pagtatakang pag-aalo ni Ricardo sa kanya, ngunit walang epekto. Patuloy na umiling si Maria dahil nararamdaman niya na kung magpapahinga siya ng 1 minuto lang, mas lalo pang mahihirapan si Anika. Labis na nasaktan si Ricardo, ngunit alam niya na kailangan nilang ihinto ito.
Hindi na maganda ang paghahanap sa lugar na ito dahil walang gamot o kagamitang medikal. Kahit na sinira nila ang lahat ng ospital at botika, walang natagpuan. Dahil dito, nag-aksaya lamang sila ng oras. Sa halip, gusto ni Ricardo na pumunta sa nayon, umaasa siya na mayroon doong isang doktor na napakagaling. Sa sitwasyon nila ngayon, iyon na ang huling pag-asa nila. Kung gusto nilang makapasok doon, kinakailangan nilang magbayad ng mataas na halaga. Tinatanggap lamang nila ang kapaki-pakinabang at may mataas na halaga. Ngunit sa ngayon, wala silang kahit na isa. Habang nag-iisip si Ricardo kung paano malulutas ang problema, isinulat ni Maria sa kamay niya. Sinabi niya na pupunta siya sa kulungan. Nang marinig niya ang ideyang ito ng kanyang asawa, sumigaw si Ricardo, "Nasiraan ka na ba ng ulo? Ang lugar na iyon ay isang pugad ng halimaw. Kahit na ikaw, delikado pa rin doon. Okay lang ako. Hindi mahalaga ang mga halimaw na iyon sa akin," patuloy na sumulat si Maria sa palad niya. Kung gaano man kadelilado ang kulungan, para sa kanya, sulit pa rin doon. Dahil nakahiwalay ang mga zombie sa nayon. Kaya buo pa rin ang mga gamit doon. Sa pagkakataong ito, gusto ni Maria na pumunta ng mag-isa dahil napuntahan na niya ito kaya pamilyar na siya sa mga daan doon. Sa kabilang banda, si Ricardo, na hindi pa nakakapunta sa kulungan, ay isang tao na hindi kasing lakas ng kanyang asawa. Kahit na pumunta siya, magiging pabigat lamang siya. Alam ito ni Ricardo. Ngunit hindi niya talaga gustong pumunta si Maria sa kulungan dahil kapag nakapasok siya doon, malaki ang posibilidad na makakaharap niya ang may-ari ng kulungan. Isa siyang nakakatakot na halimaw na may 3 mata na nagdulot ng takot. Matapos hikayatin si Maria, sa huli, nagtagumpay siya na kumbinsihin si Ricardo na manatili sa bahay at alagaan si Anika. Ngunit kailangan mong mangako na babalik ka ng ligtas, sabi ni Ricardo, habang hinahatak ang bag. Gusto niyang bigyan si Maria ng flashlight at iba pang bagay para madagdagan ang kanyang pagkakataon na makaligtas. Ngunit pagkabukas niya ng bag, nagulat sila dahil natutulog sa loob nito ang kanilang anak na si Anika. Pagkamulat ni Anika, tumama agad sa kanyang mga mata ang nakakatakot na tingin ng kanyang ina. Bago pa man siya makapagsalita, binatukan na siya. Sa ngayon, nagagalit na si Ricardo dahil sigurado siya na ipinaalala niya sa kanya na dapat siyang manatili sa bahay ngayon. Kung lumitaw ang madilim na ulap, kahit na araw, makakalabas pa rin ang mga halimaw. Kung may mangyari sa'yo, hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang iyong mga magulang? Kung gayon, bakit hindi ka nalang lumabas at mabuhay ng mag-isa? Hindi pa natatapos ang pagkagalit ni Sonia. Ngayon, magagalit naman ang kanyang mga magulang. Walang nagawa si Anika kundi lumuhod at yumuko para magbigay galang. Gumanap si Ricardo bilang tagapagsalin at patuloy na nagpadala ng magandang salita ng ina ni Anika sa kanya. Galit din siya ngunit hindi magandang ideya na turuan ang bata sa isang lugar na hindi ligtas. Dahil dito, pagkatapos ng isang panayam, hinimok ng ina ni Anika si Ricardo na ihatid ang kanyang anak sa bahay. Aalis na siya para pumunta sa kulungan. Nang makita ni Anika ang kanyang pamilya na naghihiwalay sa 2 direksyon, nagsimula siyang magpanik. Natakot siya na galit pa rin ang kanyang ina sa kanya. Kaya desperado siyang kumapit sa damit nito. "Inay, saan ka pupunta? Gusto kong sumama sa'yo." Umiling at umumbol si Maria. Agad na tumakbo si Ricardo para hilahin ang kanyang anak, ngunit mas dikit ang batang ito. Siguro pagkatapos maturuan ni Sonia, lubos niyang napagtanto kung gaano kadelikado ang pinupuntahan ng kanyang ina, at ang pinakamahalaga, pumunta ang kanyang ina doon dahil sa kanya. Hindi gusto ni Anika na isugal ng kanyang ina ang kanyang buhay para sa kanya. Gusto niya na umuwi na lang sila at magsama-sama para kumain. Dahil alam niya na makulit ang kanyang anak, hindi siya nagtagal. Natakot siyang umiyak siya at maghiwalay. Nang umalis siya, umiyak ng malakas si Anika. Kung hindi siya pinipigilan ni Ricardo, sigurado na hahabulin niya ang kanyang ina. Alam mo kung gaano kalakas si inay, kaya huwag kang mag-alala. Babalik siya agad sa atin, pagpapakalma ni Ricardo sa kanyang anak. Ngunit kailangan pumunta si inay doon dahil sa akin. Ayaw kong mapanganib si inay. Magtiwala ka sa kanya. Babalik agad siya sa atin. Ngayon, umuwi na tayo. Gusto sanang ihatid ni Ricardo ang kanyang anak sa bahay, ngunit biglang sumakit ang kanyang tiyan. Walang magagawa si Ricardo kundi sabihan ang kanyang anak na tumayo lang doon. Ngunit hindi niya alam na pagkaalis niya, nawala agad ang kanyang anak.
Patuloy na inalala ni Anika ang madilim na lugar na pinaranas ni Sonia sa kanya. Hindi niya gusto na mahirapan ang kanyang ina. Sa kabilang banda, nahihirapan din ang kanyang ina. Ang imahe ng kanyang anak na nakakapit sa kanyang damit at humihingi sa kanya na huwag siyang iwanan ay paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang isipan. Hindi niya maalis ito. Nakisalamuha si Maria sa mga halimaw, ngunit dahil isa siya sa kanila, hindi niya sila pinagalit. Dapat sana, nagawa niya ito nang walang problema para makapunta sa kulungan. Ngunit biglang nagtipon ng atensyon ng mga zombie sa isang direksyon. Instintibong lumingon si Maria at nakita niya ang isang kahon na may dalawang maliit na butas sa gilid na nasa likod niya. Ang bango. Pagkain ba ito? Nag-usap ang mga halimaw sa pamamagitan ng wika na nauunawaan lamang ng mga halimaw. Alam ni Maria na may nangyayaring hindi maganda. Sa sandaling iyon, nagsimulang umungol ang kahon na nagpapanggap na isang halimaw. Matapos kumpirmahin na may laman itong sariwang laman, sinugod ng mga zombie ang kahon at gustong sirain ito. Ngunit nang sirain nila ang kahon, nakita nila ang mga piraso ng papel na nakakalat. Nasa loob doon si Anika. Binuhat siya ng kanyang ina, nakabalot sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng mga halimaw. Ang kanyang plano na pumunta sa kulungan ay agad na isinantabi. Dahil na yon, kailangan niyang takasan kasama ang batang ito ang mga halimaw. Anika, kailan mo ba ako titigilan? Bakit mo ako sinundan? Alam mo na napakadelikado sa labas. Habang lumalaban, sinabi niya kay Anika na manatiling ligtas. Kahit na, hindi niya hahayaan na masaktan ang kanyang anak kahit kaunti. Tila naaawa ang Diyos sa inang ito. Bilang ebidensya, habang siya ay humihina, dahan-dahang gumalaw ang madilim na ulap. Ang mahinang sikat ng araw ay bumaba at pinabagal ang pagkilos ng mga zombie. Hindi makalaban ng iba. Ngunit puno ng halimaw ang gusali sa harap, hindi ligtas na ibalik si Anika doon. Kaya nagdesisyon si Maria na tumakbo papunta sa kulungan sa gitna ng kulungan. Sinamantala niya ang pagkakataon na tumakbo kasama ang kanyang anak. Ngunit habang tumatakbo siya, nakalmot siya ng kuko ng isa pang zombie. Sumabog ang dugo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Anika at sumigaw siya, "Inay." Pinigilan ni Maria ang sakit. Sa katunayan, dahil isa na siyang halimaw, hindi na ganun kasakit ang sakit. Ngunit nakuha ng zombie ang kanyang kahinaan dahil yakap niya ang kanyang anak kaya hindi siya makaganti. Patuloy siyang sinundan nito at inaatake ang kanyang likod. Puno na ng sugat ang kanyang likod. Huminto ang kanyang pag-atake nang matamaan ng isang palakol ang ulo ng zombie at bumagsak ito. Sandaling lumingon si Maria at hindi niya maitago ang kanyang gulat, ngunit wala siyang panahon para mag-isip kung saan galing ang palakol dahil ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanilang dalawa na tumakbo papunta